na tinalikuran ng Iglesia Katolika. It's about the idolatry, lalong-lalo na sa Birheng Maria. Ako po si Jerry Lopez. Nagtatrabaho po ako sa University of British Columbia Hospital as a healthcare provider. Kasi ang first love ko, priesthood po. Kasi after high school, papasok ako ng seminary. Nagsiserve ho ako sa church as an altar server or sacristan. Ako ho ang nag-aayos sa mga religious images, especially Holy Week. Nagka-carve ho ako ng mga images. Binibigay ko ho sa mga parishes na wala hong santo kasi mahal po ang rebulto. Ang main belief ko ho noon is dapat lagi kang nagsisimba. Dapat alam mo kung ano ang Diyos at kung sino ang Diyos. Yung devotion mo sa mga santo, devotion mo to the Mother of Christ, at yung paggawa ho ng mabuti. Yun ho ang kailangan sa kaligtasan ng tao. Ang sabi nga ho nila noon, naririnig ko, Iglesia no Cristo. Napakababa ng tingin nila sa Panginoong Jesus. Ordinaryong tao lamang. Isa pa po sa naririnig ko is, the church officer po will visit you in your place. Sisingilin ka ng iyong offering, ng iyong abuloy, at may multa. May deacons and deaconess po na laging pumupunta sa bahay. Jerry, pwede ka bang ma-invite sa pamamahayag namin? Ganyan. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko silang hindi pinagbigyan. Ang nakatanim sa isip ko, itong mga taong to ay hindi sa Diyos. Antichrist kung tinatawag. Until na dumating ho yung time na nakita ko very sincere sila sa pag-invite sa akin. One time, pumayag po ako sa kanila. Hindi ko makakalimutan ho yung topic, ang mga aral na tinalikuran ng Iglesia Katolika. It's about the idolatry, lalong-lalo na sa Birheng Maria. Aaminin ko ho, nasaktan ako doon. Pero nakatulong ho yun para mag-search pa ako. Ano ba talaga? Totoo ba talaga ito? Or paninira lang sa faith na kinagisnan ko? From unang dalo ko po ng kanilang gawain, bahay lang ho ng kapatid, nakita ko ho, maayos, tahimik, kahit bahay lang ho siya. Hindi ko malilimutan po yung pinaka-first na pagsamba na nag-attend po ako. Iba yung mararamdaman mong presence. Very holy, very solemn. And then, hindi ko ho namamalayan habang umaawit ang choir, nagpre-pray na ho ako sa sarili ko. Yung prayer na hindi kinabisado, prayer na para sa Diyos. Doon ho yung first time kong ma-feel na yung presence ng Diyos. Na parang nandyan siya sa'yo, nakatunghay sa'yo. May tanong siya, kukunin niya, sasagutin niya, galing sa Bible. Holy Week ng 2004, that was Good Friday. Luluhod po ang pare at ang sakristan, and then they will kiss po the 5 wounds of Christ. Habang tinitignan ko yung pare, parang nag-flashback sa akin yung nung dumaluho ako sa gawain ng iglesia. So, nung time ko na ho, parang mabigat na sa loob ko. Ang ginawa ko, imbis na pumunta ho ako at lumuhod, hindi ho ako umalis sa kinatatayuan ko. Dahil ho sa narinig kong aral mula sa Iglesia ni Cristo, nagkaroon ako ng desisyon. Ito po yung turning point. That point po, kinausap ko yung pare namin, si Monsignor. Sabi ko sa kanya, ito na ho yung huling mass na magsiserve ako. Nung ako po ay mag-decide na pumasok sa loob ng Iglesia ni Cristo. Before that po, marami ho
akong kaibigan. Pero lahat ng yun parang nagbago. Para kang hangin. Pag dumaan ka sa kanila, para kang hindi ka nila nakikita. And then alam mo na after mong dumaan, nag-uusap sila. Masasabi kong mas naging prayerful po ako. Naging prayerful ako in the right way. Masasabi kong napakapalad po natin. Kasi po, well-guided po tayo ng pamamahala. Every time na mangangasiwa ang namamahala ang Ka Eduardo Manalo, lagi niyang sasabihin, lagi niyang ipapaalala na lagi kayong manghawak sa magagawa ng Diyos. Ako po ay nag-i-invite sa inyo na sana bigyan niyo ko ng pagkakataon na pag-aralan ang mga doktrina sa loob po ng iglesia.